Mitch! Bakit ganito itong mga nilaban mo? Ang baho! Amin mo! Hindi naman po, madam ah. Aba? Sumasagot ka ba? Hindi ka kakain ngayong araw! Yan ang parusa ng tatamad-tamad! Aba, kaya pala hindi mo nagagawa yung trabaho mo, puro ka cellphone! Akin na to! Madam! Madam, huwag naman po! Paano kaya ang gagawin ko? Parang hindi ko matagalan ang ugali ng amo ko. Paano ko kaya matatawagan ng pamilya ko? Kinuha na ni madam ang cellphone ko. Tay, hindi pa po ba tumatawag si nanay? Hindi pa nga anak eh. Ilan linggo na hindi ko siya matawagan. Ano kayang nangyari sa kanya sa Manila, tay? Hindi ko din alam anak. Sana walang masamang nangyari sa kanya. O bakit? Ganyan na naman ang mukha niyo mag-ama. Siguro hindi na naman nagpadala si Mitch sa inyo, no? Oo nga ate, hindi ko rin siya matawagan. 1 linggo na. Hay nako, baka nga may iba na siya doon sa Manila. Pumatol na sa lalaking mapera. Hindi naman po siguro magagawa yun ni nanay, tita. Oo nga ate, bakit ganyan naman ang sinasabi mo? Nag-aalala na nga kami dito. Bahala nga kayo. Asan ba siya ngayon? Ni hindi man niya kayo kinakamusta. Yun na nga ate, ang kinakabahala namin. E di antayin yung tumawag siya sa inyo. Yun ay kung tatawag pa siya sa inyo. Diyan na nga kayo mag-ama. Tay, wag niyo na lang intindihin yung sinasabi ni tita. Alam ko naman yun anak. Tay! Tay, si nanay, kausapin niyo po. Hello Mitch, kumusta ka na? Ang tagal na namin naghihintay ng tawag mo. Ano ba kasi ang nangyari sa'yo? Berto, pasensya na kayo ha. Hindi naging maganda ang trato ng una kong amo sa akin. Kaya umalis ako doon. Ano? Saan ka ngayon tumutuloy? Sa kaibigan ko, habang naghahanap pa ako ng bagong mapapasukan. Sobrang nag-alala kami sa'yo, Mitch. Akala ko totoo yung sinasabi ng mga ibang tao tungkol sa'yo. Ano naman ang sinasabi nila sa akin? Na baka naghanap ka na ng ibang lalaki at iniwan mo na kami. Bakit ganyan sila magsalita sa akin? Alam ba nila ang sitwasyon ko dito? Hayaan mo na sila, Mitch. Ang importante, ligtas ka na sa kamay ng amo mo. Oo, Berto. Mabuti na lang nakuha ko yung cellphone ko sa amo ko bago ako umalis. Ang sama pala ng amo mo. O sige na, mag-iingat kayo ni Kelly. Tatawag na lang ako sa susunod. Sige, Mitch, balitaan mo na lang kami. Hello, Mitch. Nakuha ko na pala yung pinadala mong pera. Sige, pagkasyahin mo muna yan para sa pag-aaral ni Kelly. Oo, at huwag kang mag-alala. Mamamasada ako ng tricycle para makatulong ako dito sa pang-araw-araw namin. Mabuti naman. Sige na, at marami pa akong gagawin. O sige, mag-iingat ka lagi dyan. Oo, sige. Tay, tumawag po ba si nanay? Oo anak, nagpadala na siya ng pera sa atin. Talaga, tay? Kamusta naman po yung trabaho niya doon? Maayos na daw anak, at mabait na yung mga amo niya ngayon. Mabuti naman po para hindi na po tayo nag-aalala. Tay, bakit bigla po kayong natahimik? Wala anak, sige na, kumain ka na dun sa kusina. Sige po, kayo po kumain na po ba kayo? Oo, tapos na. Dito ka muna at may pupuntan lang ako. Saan kaya pupunta si tatay? Nakakain na nga. Bakit kaya hindi sinasagot ni Berto ang tawag ko?
Hello? Sino to? Sumagot ka! Bakit hawak mo ang telepono ng asawa ko? Sino kayang babaeng yun? Hello, anak. Hello, Nay. O, napatawag po kayo. Alam mo ba kung nasa ng tatay mo? Hindi ko po alam, Nay. Bakit po? Tinawagan ko at babae ang sumagot. Ha? Ano po? Di bali na, tatawag na lang ako sa ibang araw. Ah, sige po, Nay. Mag-iingat po kayo. Ano kaya yung sinasabi ni Nanay? Tay, saan po kayo galing? May nag-arkela kasi sa akin, anak, kaya inumaga na ako ng uwi. Ganon po ba? Siya nga pala, Tay, sabi ni Nanay, tinatawagan ka daw po niya. Oo, anak, hindi ko nga nasagot eh. Sabi po ni Nanay, babae daw po yung sumagot. Ha? Baka mali naman ang natawagan ng nanay mo. Ewan ko po, Tay. Sige na, anak, magpapahinga muna ako. Anak, nandyan na ba ang tatay mo? Opo, Nay, kararating lang po niya. Ano? Bakit daw? Sabi niya po may nag-arkila daw po ng tricycle niya. Nay, nandyan pa po ba kayo? Oo, anak. Sige na. May gagawin pa ako. Mag-iingat ka dyan. Opo, Nay. Kayo din po. Berto, bakit hindi ka nagsasalita? Ano bang nangyayari doon? Ang kapal ng pagmumukha nila. Humanda ka sa akin, Berto. Nay, si tatay po inatake sa puso. Bakit? Ano bang ginawa niya? Bigla na lang pong sumakit yung dibdib niya at nawalan ng malay. Nasaan siya ngayon? Nasa ospital na po. Iniwan ko po muna para kumuha ng damit dito sa bahay. Nay, kawawa naman po si tatay. Wala po kaming pambayad sa ospital. Sige, manghihiram ako sa mga kaibigan ko dito. Sige po, Nay. Babalik na po muna ako sa ospital. Diyos ko, sana naman walang mangyaring masama kay Berto. Iligtas mo po siya, Panginoon ko. Anak, nasabihin mo na ba sa nanay mo na nakauwi na tayo? Opo, Tay. Nasabi ko na po kanina. Galit pa rin kaya sa akin si Mates? O, Berto, ayos na ba yung pakiramdam mo? Oo, ate. Anong sabi ng asawa mo? Hindi ka pa ba niya kinakamusta sa kalagayan mo? Tumawag naman siya kay Kelly. Bakit? Sa'yo hindi? Ang kapal naman ng mukha niya. Asawa ka niya, pero hindi ka man lang niya maalala? Ate, hayaan mo siya. Ako naman ang may kasalanan. Ang sabihin mo, nagpapakasarap lang siya doon. Huwag ka namang ganyan magsalita, ate. Babayaan mo na lang siya. Yun ba ang matinong asawa? Ang sabihin mo, kinalimutan ka na niya. Tita, hindi naman po ganun si Nanay. Siya pa nga po yung gumastos sa lahat ng bills sa ospital. Hindi gaya nyo, puro lang kayo paninira kay Nanay. Makaalis na nga. Tay, magpahinga na po muna kayo. O sige, anak.
Gusto ko man umuwi, kaso marami pa akong dapat bayaran ng utang. Anak, kamusta ang pag-aaral mo? Maayos naman po, Nay. Hindi pa po ba kayo magbabakasyon? Anak, gustuhin ko man. Kaso, unahin ko muna magbayad ng utang. Alam mo naman, nabaon na ako sa utang. Dahil sa ginastos natin sa ospital. Alam ko po, Nay. Tapos si Tita Ruby, ganun na lang po yung galit sa inyo. Hindi na talaga nagbago ang tita mo, anak. Noon pa man, ayaw niya na sa akin. Kayo na nga po yung bumabuhay sa amin ni tatay, tapos ganun pa yung ugali niya sa inyo. Hayaan mo na, anak. May awa ang Diyos. Sana matauhan na sila sa mga ginagawa nila sa akin. Ang mapagkumbaba ay tinataas ng Diyos. Yan ang lagi mong tatandaan, anak. Opo, Nay. Kaya nga po saludo ko sa inyo, kasi hindi po kayo sumusuko sa anumang laban sa buhay. Tama ka, anak. Hayaan lang natin na dumaan lahat ng pagsubok sa buhay natin. Dadaan lang yan sa buhay mo. Pero kapag matatag ka, hindi ka matatangay. Ang pinakamahalaga, nandyan ang Panginoon. Siya ang gabay natin.